napakalalim? Sir Bobby, Yes po. thank you po for that question. Kami po, very close na po kami and comfortable kami sa isa't isa. Sa loob ng 3 buwan na nakasama ko siya sa work, naging magaan po sa akin and madali po siyang pakisamahan po. Happy? Ako po sa tagal namin magkatrabaho, mas kinikilig na ako sa kanya ngayon. Okay. Dahil? Hindi, ayun. Ang ganda na po ng ang ganda na po ng samahan namin. Sobrang natural na. Talagang kahit anong project po parang may chemistry na talaga kami. At this point, ano yung nagugustuhan niyo sa isa't isa na qualities? Ako gusto ko kay Angela, sobrang maalaga ni Angela talaga. Talagang may paki siya sa akin. No? Ang gusto ko naman po kay Robin is that very family-oriented siya and God-fearing. Sa lahat po ng ginagawa niya, lagi niya pong inuuna si God and ang family niya. Okay, wow. Okay, last question. Ang Seducing Greg Palm may theme ng love and loyalty. If you were to choose sa dalawa, love or loyalty? Sa akin po, love. Kasi when you love someone, loyalty comes next. Kumbaga, it comes natural. Kapag mahal mo yung isang tao, automatic loyal ka na po sa kanya. Okay. Ako din, love. Kasi pag love ko yung isang tao, matik na nga naman yun na magiging loyal ako sa kanya. Aanhin naman po yung loyalty kung wala naman pong pagmamahal. Diba? Yes. Mas okay po yung may feelings. Ipinapakita pagmamahal. Okay, congratulations. Thank you po. Maraming salamat po. Wow, well put. Thank you. That was Bobby Regentina ng Manila Bulletin. Next up, Miss Aster, our People's Journal, TikTok, and Filipino Star ngayon. Sa inyong dalawa, doon sa 3 months na nagsama kayo or magkasama kayo, anong nag-discover niyo sa isa't isa? Na-discover ko po yung makulit niyang side. Kasi before po kami mag-work, nakasama ko na po siya sa Mutya, pero hindi po kami nagkaka-eksena. So wala po kaming batuhan ng linya, hindi rin po kami nakakapag-hangout. So, nung nakilala ko po si Robin sa Seducing Greg Palm, makulit po pala siya sobra. And nakakatuwa po kasi nakaka-hype ng energy on set. Imbis na mapagod ka, matatawa ka na lang sa kanya. Ako naman, na-discover ko po kay Angela. Kagaya na sinabi ko kanina, si Angela sobrang maalagang babae. Talagang pag nasa set kami, gusto niya sabay-sabay kami lahat kumakain. Gusto niya okay ako lagi. May mga times na may sakit ako sa set, pinagbabaon niya ako ng fruits. Talagang sinaslice niya yun. Tapos pinagdadala niya ako ng orange juice na wala lang, yun po yung pinaka gusto ko talaga sa akin. Sobrang maalaga niya Angela. Follow up. Kanina sinabi mo earlier na kinikilig ka na kay Angela. Nasa ang level na yung pagkakaibigan niyo? 1 out of 10 po. Parang, Out of 10. sige. Ano na, 9 na, 9. Kulang po ng 1 kasi I'm the one he needs. Hindi ko naisip yun eh. Thank you po. Salamat po. Lastly, si Angela ba is a girlfriend material? Ako naman. Ako. Like, same question sa iyo, Angela. Is he a boyfriend material? Ay, yes po. Kung sinasabi niya pong gusto niya na maalaga ako sa kanya, maalaga din po siya. Sobrang maalaga po niya and nag-aalala po siya sa akin lagi kung kumain na ba ako, kung nakadating na ba ako on set, kung safe ba akong nakauwi. Maalaga rin po siya. Iirik pa ako ng isa. Anong pinaka-most memorable experience niyo working together? Hindi niyo makakalimutan. Sorry, I don't know if I should say this, pero for me po, ito po talaga yung pinaka-memorable sa akin. Natapilok po ako sa stairs. Natapilok po ako sa stairs and hindi ko po in-expect na para patawanin niya ako, gagawin niya tong bagay na to. So, ginagawan po ako ng
first aid. Dahil natabi lang po ako, dinublo po yung paa ko sa ice bucket. And then the prod was joking na, guys, kuha na kayo ng yellow for your tumblers. Joke lang naman, to make everything lighter, para hindi na ako umiyak. Pero siya po, tinutuon niya po talaga. Kumuha po siya ng handful of ice from the bucket na nakalublog pa yung paa ko. Tapos nilagay niya sa tumbler niya, and he sipped it. Tapos I'm like, yuck, lahat kami ganun. Pero natawa po ako, hindi na ako umiiyak. And yun po yung effort na hindi ko makakalimutan because no one in their right minds would do that. Pero he did for the sake of trying to make me feel better. I really like that po. Ako every day po ng taping namin sobrang memorable para sa akin. Totoo yun, totoo. Parang pagkasama kita sobrang memorable lagi. Yan. Alright, thank you, and good luck to your love team. Sana Thank you so much po. Sana maging totoo. Wow, may isa na tayong stand. Tita Aster, thank you. I hope your question was sated. Okay, next up, we have Romel Gonzalez ng PEP. Para sa inyong dalawa, anong naging reaction nyo sa sobrang success ng Seducing Great Pa? In-expect nyo na ba o nagulat pa kayo na super successful ang show? Ako po, from the start, hindi na po ako nag-e-expect. Kaya kung ano man mangyari, matatanggap ko po ng buong buo. Kaya po nung nakita ko na unti-unti pong nakikilala yung Seducing Great Palma, sobrang tuwa ko po. And grateful po ako sa lahat ng mga sumusuporta po hanggang ngayon. Ako nung una po, hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala talaga na tinanggap kami ng tao sa Seducing Great Palma kasi before po ang Seducing Great Palma, ginawa po namin yung Mutiana Section E and grabe po yung pagtanggap ng tao sa amin. Kaya dito po sa Seducing Great Palma, kinakabahan po ako kung ganun pa din po. Pero sobrang kinikilig po ako ngayon kasi talagang sinuportahan po nila talaga kami. Yan po. And for my last question, what if, pero wag naman sana, na sa next project nyo, hindi kayo magka-partner, papayag ba kayo? Medyo mahirap po yun sagutin, sa totoo lang. Pero kung mabigyan man po kami ng projects na hindi kami ang magka-partner, I think nasa stage po kami ng career namin wherein gutom na gutom po kami for projects and we would not decline it because a blessing is a blessing. And kung saan man po kami dalhin ng karera namin, alam na naman po namin sa isa't isa na nandyan kami para sa isa't isa. Ang ganda naman sinabi mo. Ako, yun din po yung sasabihin ko, di ba? Hindi, totoo. Totoo, di ba? Kung may bibigay man po sila na project sa amin, wala naman po kami tatanggihan. Talagang tatanggapin po namin yan palagi kasi sobrang pasasalamat na po. May project na po yan eh. Pero kung hindi man po kami magka-love team, sa mga susunod po, pwede naman po kami magka-love team ulit, di ba? Ayan. Support na lang po kami sa isa't isa palagi. Ayun, thank you. Ang huhusay niyong sumagot and congratulations. Salamat po. Salamat po. Siya nga, no? Uhusay talaga sumagot. That was Romel Gonzalez ng PEP. Next up, it's Roldan Castro ng Abante Tunay. Ano po yung mga na-miss nyo sa isa't isa lalo patatapos na itong serye nyo? Magpipinali na. Ano mamimiss ko sa'yo? Siguro po wala pa po akong mamimiss sa kanya kasi may gagawin pa po kami isa pa. Ikaw ba? Ano mamimiss mo ko sakali man? Mamimiss ko po yung pangungulit po niya. Yung tipong kakatapos lang po namin sa isang eksena, uupo pa lang ako ng upuan. Pipikit pa lang ako, hihilahin niya na po yung paa ko. yung kulitan talaga, yun po yung Kulitan pinaka-mamimiss namin. Tapos ano yung pinaka-pet nyo na physical asset nyo sa isa't isa? Physical asset po. Katangian po. Oo, lalo na sa face nyo. O sa katawan. Gandang-ganda po ako sa mata ni Robin. Dahil, Malalim po yung emotions ng eyes niya.
yung tipong ang bilis mag-switch ng emotions niya when acting. And nakakabilib po yun for me. At gwapo po talaga siya. Sobrang ganda po ng mata niya. Ikaw, Robin. Ako po, favorite ko kay Angela yung nunal niya, pero gusto ko yung buong mukha niya. Di ba kamukha niya si Nadine Lustre? Diba? Showbiz crush ko po si Nadine Lustre. Tapos siya na ngayon ng crush mo? Ha? Tapos yun siya ng crush mo? Secret po. May pa-secret ka pa dyan, ah. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Ayun, thank you po. Baka may nag-dethrone na sa celebrity crush ni Robin. Yung katabi niya na ata. Anyhow, that was Romel Gonzalez. Our show ng Abante tonight. Next up is Kate Adahar ng Random Republica. Hi guys, congratulations. Paano kayo binago ng popularity? Kumusta na yung buhay nyo? Pa-describe sa amin. And hindi ba overwhelming? Na ganun karami yung tao tumitili pag nakikita. Sa totoo lang po, hindi ko po ina-expect na may magbabago man sa akin. Kasi lagi pong sinasabi sa akin na keep my feet on the ground. And kapag may nakakakilala man po sa akin, tapos kasama ko yung tatay ko, proud na proud po siya. At yun po yung kinakatuwa ko po. Yung papa ko po, pag nasa labas kami, kahit hindi po ako kilala ng tao, sabihin niya, "Uy, nanonood ka ba ng Seducing Drake Palma? To anak ko, bida doon, si Alice. Siya si Alice. Gusto niyo po magpa-picture?" Tapos ako po mismo, nahihiya ako, pero na-realize ko, ganun lang po siya ka-proud sa akin. And, ayun po, sobrang saya ko po na may napapatunayan na po ako kahit papano sa ilang years po na pinaghirapan ko po. Yan po. Ako naman po, sobrang pasasalamat ko sa mga nagawa ko pong project. And itong Seducing Drake Palma, isa to sa mga project talaga na nabago na sobrang buhay ko. Pero ito din yung project na nagturo sa akin na dapat yung buhay ko lang yung nagbabago pero hindi ako. Diba? Kung paano dapat ako nagsimula, ganun pa rin ako nagtulo. Yun po. Kung makaka-conceptualize kayo ng project for the two of you, ano yung gusto niyo? Ako po, gusto kong project para sa amin dalawa talaga. Ito na po yung paparating na movie namin. Talagang pangarap ko tong role na to. Yun. Ikaw, ano ba? Ako din po. Pero if may isa pa, gusto ko po horror sana. Yun! Gusto ko din yan. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Thank you so much. Ako po, that was Kate Adahar ng Random Republic. Dolly Ann Carvajal ng Philippine Star. Hello. Anong favorite scene niyo dun sa Seducing Drake Palma na gusto niyo i-rewind ng i-rewind? Sige, ikaw muna. Ako po, ang favorite ko po talagang scene ay yung sa sunset po. Dito po yung first time na kinis po ni Drake si Alice, except sa lips. So yun po, mas nakakakilig po siya kasi he kissed you everywhere but your lips. Tapos it's your first. Ako din po yun yung favorite ko dati, pero ngayon favorite ko na po yung ending. Ay, ano ba yung ending? Mamaya po papanoorin ko na. Hindi ko pa po siya pinapanood kasi may special screening later. Pero yun po yung favorite ko talaga yung eksena namin dalawa. Huwag mo lang natin i-preempt. So, yung title Seducing, I don't know if you're of age already, pero ano ang definition niyo ng seduction? Yung kunwari paano isi-seduce yung, not necessarily Angela or vice versa, For me po, it's the art of attracting someone effortlessly or pwede ring mindfully. So, in the context of Seducing Drake Palma, it's Alice trying to seduce Drake, but in the end, parang siya yung na-seduce. And for me, I don't know if this is part of the question, but I just want to say it anyway. The most seductive thing about Drake or Robin is his eyes po talaga. You really get lost in it. in his eyes. Oo, ang galing na. About you, Robin. Anong seduction para sa'yo?
Siguro po seduction para sa akin, ano talaga, parang pag pinapakita na sa akin ng babae yung kung paano siya makisama sa akin, ganyan. Yun talaga yung nakaka-seduce para sa akin. Kung paano niya ako alagaan, kung paano yung ugali niya sa akin. Yun talaga yung tinitignan ko sa isang babae talaga. So, na-achieve ba yun ni Angela? Ay, Achieve na achieve. opo naman. Thank you. Thank you po. Thank you po. Yun, mission accomplished. Mission accomplished. Thank you so much, Miss Dalian Carvajal. Ang Maganda Ba Movie? Hi guys. Ito. Hello po. Question ko lang, since matatapos na yung first season ng Seducing Drake Palma, ano yung parang natutunan ninyo sa mga characters ninyo na you think is malaking naitulong sa inyo, sa pag-improve sa inyong karakter? For me po, ang natutunan ko kay Alice is that she's so passionate about being in love. Kapag mahal niya yung tao, hindi siya basta-basta susuko lang. Ipaglalaban niya po talaga. And that kind of attitude and energy is something that I want to apply in my life. Na kahit ang dami ng pagsubok, hindi ako basta-basta susuko at lalaban lang ako. Dahil ito talaga yung mahal ko. Yun po. Ako naman po, pinaka natutunan ko kay Drake talaga na okay lang maging hindi okay. Hindi kailangan lagi malakas ka. Okay lang minsan magpakita ka ng emosyon mo. Ayun. Ako po kasi parang ako si Drake, yung parang hindi mo mahalata sa kanya na ang dami niyang pinagdadaanan. Lagi ko pong tinatago yun. Pero ngayon, parang pag may problema ako, sinasabi ko na talaga. Ganun na siya. Tinatanggap ko na talaga siya. Yan po. And yung second question ko na lang, paano niyo masasabi na okay lang na ihito na yung pag-seduce sa isang goal or sa isang tao? May limitasyon ba? Or ano yung parang trigger para sa inyo? Para sabihin nyo na it's time to stop na yung pag-seduce. Kung paano nyo man i-define yung seduction. Ano yung parang magti-trigger sa inyo to stop it for you, for your own turn? For me kasi, dapat po clear yung motive mo kung bakit mo po isi-seduce yung tao. Kung gusto mo po ba siyang mapagusto sa'yo, o kung gusto mo lang po ba siyang i-date lang, or good time lang. But for me, feeling ko kapag it's time to stop, kapag nag-set na ng boundary, yung tinatry mong i-seduce, kapag sinabi niya na, oh, hanggang friends lang tayo, in short, pag nabasted ka. Pero, personally, I haven't tried to seduce anyone naman. But if I were to seduce someone, I think my cue to stop would be kapag okay na kami, kapag nakuha ko na siya. Or kapag sinabi niya sa akin na, I don't like you. Yun po. Thank you po. Tama. Ako rin po, parang wala pa po akong siniseduce. Wala pa nagseduce sa akin. So, hindi ko pa na-experience yun. Pero, siguro matitigil lang ako siguro hindi nga ako titigil eh. Feeling ko hindi ako titigil. Gagawin ko lahat para lang, oo. Hindi, yun po. Pero pag talagang ayaw na niya siguro. Yung talaga sinabi, tumigil ka na. Yan. Yan po. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. I think yung pinaka-takeaway natin dun, guys, is that if you must simply, di ba? May paggalang naman. Okay, and set boundaries. Alright, thank you for that question, Mark Magadia. And next up is Jojo Panaligan ng Rider PH Studio. Meron bang linya yung character niyo sa Seducing Drake Palma na feel yung sabihin nung time na yun dahil sa totoo lang gusto niyong sabihin sa isa't isa? I'm territorial. Yun po talaga yung pinaka-feel ko linya ni Drake Palma. Ganon din po kasi ako eh. Na gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko din sabihin kay Angela. Yeah. Wow, okay. Angela? Ako po, wala po akong maisip ngayon, honestly. Pero, I think it would be, my favorite line na lang po siguro would be, Solemn Ever, which means only you.
Kasi my only choice would be you. Yan po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Last question ko. Meron ba, syempre nung binabasa niyo yung script, iniintindi niyo yung character niyo, no? Di ba? Pero syempre nung ginampanan niyo na, mas lumalim yung understanding niyo. Meron ba sa character niyo nakatangian na you wish you have para mas maging okay kayo na tao? Para mas For me, ang gusto ko po kay Alice, yung pagiging headstrong niya. Once her mind is set on something, on a goal, and if it's for the people that she loves, gagawin at gagawin niya po talaga. Kahit pa mahirapan siya at marami mang pagsubok na dumaan sa goal na yon. And in life, gusto ko rin pong maging ganon. Maging kasing tibay niya, kasing lakas niya, na kahit sobrang nasasaktan na siya, ipinaglalaban pa rin po niya. Robin? Ako po yung pagiging matalino ni Drake Palma talaga. Sobrang talino po kasi ni Drake Palma. Yun po yung pinaka gusto kong makuha kay Drake. Yan. Salamat. Thank you. Salamat po. Thank you po. That was Jojo Banaligan ng Rider PH Studios. Up next, Erwin Ogawa ng Anong Ganap. Guys, okay, you said earlier na ibang level na yung chemistry nyo, right? You said earlier na ibang level na yung chemistry nyo. Yes. So ano yung mga naging ano nyo, mga bagay-bagay na similarities nyo na nag-check kayo? Ano yung mga bagay-bagay na yan? Siguro yung magkamukha tayo, no? Hindi. Sobrang dami po namin similarities na bago-bago lang po namin na-discover. Kasi ngayon, talagang dahil lang sa Seducing Drake Palma, kaya kami naging close. Isa na siguro dun yung dalawa. Talagang kahit ano pang kulitan niya, nagkakasundo kami lagi. Yan, Kuya Erwin. Ikaw ba? Sa mga likes, mga gustong mga bagay-bagay, may mga ganun ba? Pagkain, movies, music, may mga ganun ba? Mga similarities. Wala po eh. Similarities. Similarities sa likes namin. Magkaiba po yung taste namin. Kunyari na lang po sa music. Magkaiba po. Geng-geng yung music ko. Anong music? Anong music niya? Geng-geng. Geng-geng. Samantalang sa akin, lame. Oh, pero pinapakinggan na ni Jella yung mga kasi wala siyang choice pag sa taping yun yung maririnig. Nakakatuwa naman po siya. Pero opposite sa track naman daw, di ba? Opo. Opposite sa track. Importante. Totoo ba opposite sa track? Oo, totoo Robin? naman. Totoo naman. Cute. And my last question na, sa showbiz, ano yung mga bagay na natutunan niyo so far? Hanggang ngayon po, tinatak ko talaga to sa ulo ko na bawal lumaki yung ulo mo. Dapat lahat ng tingin mo sa tao, pantay-pantay kayo. Sa totoo lang. Dapat, yun po talaga yung pinaka natutunan ko. Tsaka yung wag na wag ka malilate. Kasi importante yung oras ng bawat isa. Yun po talaga. Ako same din po. Yan din po yung lagi pong remind sa akin ng family ko na wag po lalaki yung ulo ko and I should always remember to look back. Parang bamboo po. Yung kahit yung kahit tumatangkad ka na, lagi ka pa rin babalik sa pinanggalingan mo, yuyuko ka pa rin. Yun po. Very well said. Thank you guys. See you Thank you, around. Erwin. Okay, thank you. Salamat po. Thank you po, Erwin. Pakinggan. Opo. Hi, good afternoon. Thank you. Ano po? So, how would you describe yung chemistry niyo together and how much of it is parang natural and meron din bang part na kailangan yung i-work on talaga as a pair? Sa totoo lang po, pagdating po sa mga scenes na kilig-kilig, I don't even have to act na kinikilig. I don't have to act that much kasi kinikilig po talaga ako sa kanya. So I would say na naturally, I'm attracted to him. At yung chemistry namin, I think nag-work naman po siya. What do you think, Rob? Ayun po, yung chemistry nga naman namin, natural naman nga po siya. Pero marami pa po kami matututunan, marami pa kami pwedeng aralin para mas mapasolid po yung chemistry namin sa isa't isa. And kanina nabanggit yung about boundaries. Like, kayo ba pag sa work, parang do you also set boundaries sa
isa't isa, parang professionally, things like that? Ako wala akong boundaries. Ikaw ba? Ako naman po, even if I'm not vocal about my boundaries, Robin is the type of person who respects people naman po and their privacy. So, may boundary din naman po kami sa work. Even if we don't say it out loud. And may particular parang instance ba or moment sa set that you felt that way, Angela? Yung parang nire-respect niya naturally yung boundaries. Simple things lang po, like, kunyari kapag nasa holding area po kami, tapos magkahiwalay po yung guys and girls, kapag tatawagin niya po ako, dun lang siya sa may edge, hindi siya papasok ng basta-basta. Tatawagin lang niya po ako. Di ba, Ram? Yes po. Lastly, anong reaction niyo when you first saw the script for the Sa movie? For the movie and the finale episode ng Drake Palma? For the finale episode of Seducing Drake Palma, medyo nalungkot ako sa ending. Yun yung kasi aalis. Ay, sa mga hindi pa nakakapanood po, spoiler alert. Pero aalis na po si Alice, kaya nakakalungkot lang po na magiging LDR sila. Pero, ayun po, sa movie naman po, ang first reaction ko po is, wow, this is a really big film and kailangan po namin galingan. Ako naman, sa Seducing Drake Palma, doon sa last episode po talaga, gaya na sabi ko kanina, favorite scene ko yun. Pero, nung nabasa ko yung script, doon sa last part talaga, sobrang kinakabahan ako kasi sabi ni Direk, pag-usapan niyo yan, kayo na yan. Pag-usapan niyo kung paano niyo gagawin yung kissing scene na ganyan. So, sobra po akong kinakabahan kung paano ko siya kakausapin kasi ayoko naman mabastos siya, ganyan. Hindi namin alam kung paano pag-uusapan yung kissing scene. Yan. Tapos yung sa movie naman, nung nabasa ko po yung script, parang hindi ako makapaniwala na sa amin po napunta yung movie na yun. Kasi parang ang tagal ko na pong pinagpe-pray na bigyan ako ng ganong klaseng project. Gusto ko po talagang, basta gusto ko man po sabihin sa inyo pero sobrang solid po kasi ng project para sa amin. Kasi sobrang laki niya talaga para sa amin. Yan po. Salamat and good luck. Thank you po. Thank you po. Alan Policarpio ng Enquire Sancon ng Stars Photo. He is over there. Hello, congratulations to both of you. Yung unang tanong ko, dahil ang title is nung katatapos yung teleserye is yung Seducing Drake Palma, kayo personally, paano yung paraan para ma-seduce yung bawat isa? Anong paraan para ma-seduce si Robin? Anong paraan para ma-seduce si Angela in real life? For me po, since attraction plays a big part on seduction, as for me po, I think it's hard. I don't know kung paano pa ako nasa-seduce, pero siguro sa love language lang siguro. When they spend quality time with you and when they give you words of affirmation, yun po yung mga love languages or mga actions na nakakapag-fall po sa akin or nakakapag-seduce po sa akin. Bago sumagot si Robin, ginagawa man ni Robin sa'yo yun? Opo. Yes po. Okay, thank you. Robin? Ako naman po, para ma-seduce siguro ako, number one na tinitignan ko talaga kung paano ka makisama sa isang tao. And yun talaga yung pinaka-importante para sa akin. Kahit hindi ka makisama na maayos sa akin muna, basta gusto ko makita ko na nakikisama ka na maayos sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, pantay-pantay tingin mo. Yun talaga. Feeling ko masiseduce na ako ng kahit sino. Basta sobrang bait na sa lahat. Kamusta naman yung pakikisama ni Si Angela po, kahit sino sa set, best friend yan. Promise ko po sa inyo. Yan po. Thank you. Salamat po. Yung second question ko, during the Bibarkada concert, nag-trending yung memorable kiss yung dalawa on stage. Pero gusto lang naming malaman, behind the scene, kung ano ba yun, nadala ba kayo sa eksena? Nung time na kumakanta kayo at bigla na lang
nagkaroon ng kissing scene or parang it's that script na dapat yung gawin? Para malaman lang rin ng mga fans ninyo. Actually, nasa script po yun. Pero talagang nadala kami sa isa't isa. Ako, nadala ako. Nadala ka ba? Yes po. Yun po. I-follow up ko lang kay Angela. No? Angela kasi parang ang nangyari dun sa eksena, parang ikaw yung biglang nag-smack kay Robin. So para tuloy naging tendency na parang, uy, mas may Ako feeling yun? ka. Ikaw ba yun? Ako po yun. Doon lang po siguro sa angulo ng video na mukhang si Angela. Pero ako po talaga nag-initiate ng kiss na yun. Okay. In what way ka nadala, Robin? Hindi, titigan lang po kami. Tapos yung parang si Angela, basta parang siya lang po yung nakikita ko sa stage, ay sa buong Araneta. Totoo po. Ganun talaga yung nangyayari. Kasi nung unang sampa ko sa stage, hindi ko alam kung paano ko gagawin yung buong gabi yun. Kasi sobrang daming tao na nasa harap ko. Kakatapos lang sa NFT, tapos bigla naging Araneta. Diba? Parang hindi ka makapaniwala na nakaapak ka sa stage na yun. Tapos nung kami na lang dalawa, sa stage na habang kumakanta kami, sa totoo lang po, parang kami lang talagang dalawa sa buong Araneta. Yeah. Last na lang, ano yung mas na gustuhan yung kiss? Yung during the Bibarkada or yung final Yung last day. Yung last day po. Bakit, Rob? Bakit, Rob? Ay, hindi. Panoorin nyo na lang po kung bakit. Panoorin nyo na lang po. Thank you. Thank you po. Congratulations. Salamat po. Super Salamat. kilig kayong dalawa. Congrats. Hello guys! First of all, congratulations. May finale na and then may another movie kayo coming up. Ito, ano ang sa palagay nyo, ano ang meron sa love team ninyo na wala sa iba? Ako naman po, hindi po ako masyadong maalam sa personal relationships ng other love teams. Pero sa love team po namin, what I know is there is a genuine connection po between us. We trust each other and malaki po ang pangarap namin para sa isa't isa. So nagtutulungan po talaga kami dito and we're not forced to be here and we're glad to be here and thankful po to be in a love team. That's for me lang po, I'm not sure. Ako naman po, hindi naman po sa wala sa ibang love team. Pero pinaka-solid po talaga sa love team namin is yung suporta namin talaga sa isa't isa. Na talagang tulungan po kami kahit nasaan kami. Kahit nasaan kami, magkakampi talaga kami. Talagang nakasuporta talaga kami sa isa't isa palagi. Yun po. And my last question, ano ang mensahe niyo sa mga fans na nandito rin na nanonood sa inyo at sumusuporta sa show niyo and sa movie niyo and sa love team niyo? Now it's your chance to... Ayun po, sa lahat po ng mga taong patuloy na sumusuporta sa amin, palagi ko po ito sinasabi sa kanila eh. Alam na nila to, pero kundi po dahil sa kanilang lahat talaga, wala kami dito. Kung ano man po yung ginagawa namin ngayon, kumukuha kami ng lakas na loob galing sa kanila. Lagi po yun, pag nagpipray po ako, parang lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng galing. Gusto kong magpasaya pa na mas marami pang tao. Diba? Kaya dahil po sa kanila yun, kaya lumalakas po yung loob ko dahil sa Lord. Yan po. Ako po, same sentiments po with Robin. Very grateful po ako sa lahat ng mga sumusuporta from the start hanggang ngayon po. Sa mga malaki po yung tiwala sa amin, sa hindi po kami sinusukuan. Pinapakita niyo po sa amin kung ano po yung tunay na pagmamahal at nafe-feel namin yan sa inyo. And we're always grateful to have you. Sabi nga ni Robin, wala kami dito sa inuupuan namin ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Kaya malaki po ang utang na loob namin sa inyo and what we aim for is your happiness. Kapag happy po kayo, happy rin po kami. Yes, thank you so much sa inyo lahat. Love you guys. Love you po. Congratulations. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtanong. We have something very special prepared and lined up. Pero bago na, ng premiere ng debut ng Tambalang ito on the silver screen, no? On the big screen,
meron lang akong gustong itanong sa inyong dalawa. No? Let's go off script a bit. Okay? So, gusto ko ilarawan nyo. Sige, punta ako dyan guys. Gusto ko guys, ilarawan nyo ng konti yung mga karakter. Pwede ba yon? Pero without giving too much away. Like halimbawa, yung character mo ba sa movie, Robin, Angela, dalawa yung mata? Dalawa naman. Dalawa naman. Eh yung paa, dalawa. Dalawa din. Eh yung balikat, Napuputol. napuputol. Hindi, parang, pre, I disagree. I beg to differ. Parang, nakita ko na kasi parang 6 yung balikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Hey! Kaya pala. Hala! Pala yun. Kaya pala. Grabe guys! Paano nangyari yun? Parang nagkaganon na lang ng pusa yun guys. Walang intervention ko at all. So since may akbayan, serye na namang nangyayari, no, panuorin na natin yung teaser for their very first debut guys on the silver screen. Bilangan nyo naman ako, 5,